Okay, so maayong buntag sa tanan nga mga nakaila o wala nakaila. So nindot ni nga kuan kanang talk kay di kailangan og microphone. Ya gamay ra man pod madunggan man ko klaro man ko no? Klaro. So dili ta magpapildi sa brownout no kay ang atong katuyuan para sa kaayuhan man. So magpailailas ako sa mga wala nakaila nako, akong pangalan Giovanni Tanaid. So ako nabalaan taga naado tagamuan. Sa tagamuan tas gamot silang tanan. Kamo brad sa Sandawa. Unya kini nga activity is combine nato ni ang singles o ang couples giusa lang nila Jenny para dili na kayo magdaghan-daghan og speaker no. So nevertheless I will try my very best nga akong ihatag sa inyo unsa inyong tuyo nga nianhim ron diri. Okay. So kami po taga Sudapin misa una. No, agian na rin ninyo. Akong papa dating council kagawad sa barangay da sa Sudapin. Pero karon na mis binuligan nagpuyo sa akong misis. Sabado ug Domingo mi diha nagpuyo niya og Lunes hangtod Biyernes namin sa Davao. No, taga Davao dito mo gumi trabaho. So akong trabaho na ako sa Staniel Manufacturing Corporation. Ang among product karton. Sigurado ko familiar mo kung mga sa muhaan kay murag daghang sagingan diha no. Nya na Unifruity diha na mga nagpakuan og saging na siguro na ilapanday diha di ko sure na dol yung saging no. So tanan karton ni dol kami gahimo. No, so tanan kanang karton yung saging diha packing plant na may packing plant ang ginapawa no. So kami ang gabuhat sa ilang karton. So ang atong talk ron is about financial stewardship. Promotan ako kinsay pila na mo ka nanabay 1 year sa CFC diri? 1 year sa community wala pa. Nahuman na mo og covenant orientation. Tama. Sige, so kini man kung financial stewardship I don't know, i-appeal yung covenant orientation, wala? Wala. So wala. Sa single, ang covenant orientation magod sa CFC, upat ra katok, mo isa kadlaw ra. So pwede ra man gud ni siya i-appeal sa CFC, pwede. Unya, ang singles lang among ginabulag kay ang singles man gud, ang talk sa covenant orientation sa singles 7. Lahi. Muna nga pag singles, ang tawag nila is cow. Cow magyapon sa kupos, di ba? Covenant orientation, rada eta CO sa ato sa CFC sa singles, COWR, Covenant Orientation Weekend Retreat. Retreat siya, meaning overnight. Okay, ganahan mga singles, mag-overnight. Kita, kailangan tayo mga kabilinggan, no? Okay na. So medyo familiar ko, kay dugay mo ko singles. Ako man ang first batch sa singles sa North Cotabato, 1995. So muna nga, gitanggal ang financial stewardship sa COWR kay 7 katok sa retreat pertig bugata jud. No nya sayang man gud nga tok nga imong gani i-browse lang hapsayan sayang ba. Ngay daghan kay tag matun-an diri, mubura ni akong slides pero dugay kay kumahuman. Kay daghan mo kog ma-share. No, hopefully daghan kog ma-share. No karong adlaw. Unya ay mo katingala kay akong gi-record kay namo ko YouTube channel akong gina-upload. So kung makalimot mo, sige to mong giistoryahan sa Covenant Orientation Weekend. Nasa akong channel, no, Giovanni Tanaid. Ang pakita ninyo sa YouTube, makita ninyo. Na ako yung mga ubang talk dito like sa nagatalk ko CLP, talk 1, talk 3, talk 6. No, nana ko gi-upload nga talk 6, mga tulo ka talk kay sa Davao nagatalk ko dito sa mga chapters nila sa CLP na singles nga talk 6 ug duha ka CFC. Unya akong gina-upload ako tanan kay usahay man ko depende sa audience. Kay lahi og kanang manggawas ba gikan sa Holy Spirit. No, kini akong gina-share sa inyo diri ni ako nga experience akong experience pero usahay kini atong talk kay guided man ta sa Espiritu Santo. So kung unsa ang mugawas karon, iya ni sa Holy Spirit, dili ni siya kanang tinawhanon nato kay kini ato a community man ta. No? Okay? So I hope I can share these things with you. Mo ni ang important first step sa mga bagong graduate, no, ng mga bagong nag-covenant orientation o mga bagong members sa CFC. So palawman nato ang topic sa financial stewardship. So muna akong family, akong wife na dito, nagdala siyang baby, actually di na baby, among iro natulog.
And, si Chris, akong wife, sa likod, and then among mga anak, kini mo ni akong eldest, ga-eskwela law school sa USM, karon diha sa USM, kauban sa akong mother, mo ni akong second child, nana siya work, iyang girlfriend na, kani akong only daughter, nag-stop siya schooling, kay wa siya ganahi, o ni amo siyang gipatrabaho, kay naman may construction company, so, nag-resign timing among finance staff, siya among gibutang, siya na ang in charge sa check issuance, monitoring sa mga expense, mo na akong daughter, pero may decide na po siya nga muskwela karong a year. So, I don't know kung kaya niya mag-school and work. Kung di makaya, di. Full-time study. And then, mo na mo youngest si Ralph. Kani amo ning anak sa akong wife. Katong December na mo ning na picture. Okay. So, karong adlaw, atong istoryahan ang number 1 gyud kanang principles of Christian finance. Kadungog na mo ani? Karon pa no? Ako po, no, kay nag-graduate mo kong elementary das Notre Dame. High school, di ako sa Notre Dame. Pag college na ako, nag-Ateneo ko 2 years, di Davao. Kaya giagwanta ko sa kumama, kaya akong mama, ambisyosa kayo. Askig, 30 na mong pubrihap, ina-Ateneo yun. Ako may kamagwangan. O niya, kay kining tanaw na ako, murag galisod mo sila. O diyan, nakahiring ko nga ang San Carlos sa Cebu during that time, barato pa yung tuition. Murag ang tuition sa una sa Ateneo kami nga time niabot kami sa 112 per unit. Ang San Carlos adto nga time 44 pa lang per unit. Unya nindot po dito kay electrical engineering man ko by profession, electrical engineer ko by profession. Ginan ako si mama nga balhin ko si Buma. Kay barato kayo ang tuition, unya barato po ang boarding house adto nga time sa Davao akong boarding house 450. Imagine sa una grabe panahon na 1980s. 450 na ang akong balay unya dito sa akong nahiringan akong mga amigo sa Cebu. 100 na ilang boarding house. Kung dako kitang savings dito. So mo to nga, medyo during that time, kuhan ako kanang financially aware na dyan ko. Kaya kanang na ako'y kanang I'm into, ano ba, kanang financials, no? So may kanapasugot na ako akong mother. So, tungkol sa akong history, gikan ko sa Catholic Church, o niya, sa Catholic school, o niya, religion, patindaghana, o niya, daghang kitang ipangagian ng mga training whatsoever. Pagsulod na ko sa Singles for Christ 1995, wa man mi household kay tulo ra man mi kabuok. Wala mo household namo, duha ka lalaki o isa ka babae ang graduate kay gi-merge naman mi sa CFC nga CLP. Katong first batch gyud kana sila Kuya Bingo. Karon wa man mi household ning adto ko og Lord Servant Community. I don't know kung nakadungog mo ana. It is a Catholic charismatic community diha sa Catholic Church. Unya, didto na ko ni na-encounter ang word, principles of Christian finance. Di ay anak ko niya, na-amaze ko ba? Ewan mo ko kabalo, bago siya sa ako. So I was so curious about it. So I studied it. And I tried to learn it. For the past 30 years, karon kay 30 years naman ko sa community, mag-30 ko karong anniversary na to, 30th anniversary po nato sa province sa North Cotabato. Sige gyapon ako siya tun-an. Sigihan ako siya review. Kay dili na ako siya gustong makalimtan. Kay mao ni siya essentially ang hinungdan kaning Christian finance. Striking kay siya sa akong word kay mao ni siya ang hinungdan nga gikan sa among kapobrehon. Reporte mo gimi pobreza sa una no. Sa status nako karon. Una-unsan ako sa akong finances. Dili ra ko pug gumingon nga pag tinala akong dato igo-igo ra, no? Dili na pud ko makategorize nga pobre, di na pud ko makategorize nga middle class kay diri sa atong nasod. Like sa akong income, like for example, sa ako lang income, right now as ang akong position mo AGM, Assistant General Manager, I'm earning 6 digits. And I've been earning 6 digits for so many years because I came from Cargill, 3 years, 6 years ko sa CJ Philippines, and then karon mag 2 years na ko diri sa Astaniel. Gikan ko Coca-Cola actually. 18 years ko sa Coke, 5 digits lang akong sweldo. Pero pagbalhin ako Cargill, dito ko nag-shift, nag-change since 2014. 6 digits na akong sweldo until karon 2025, pila na ka years gina-enjoy na ako ang benefit, di ba? So, nagsugod to tanan dinhi.
kaning pagka-encounter na ko aning Christian finance. Nya, agi pag history sa una, siyempre kanang gikan kita sa pobreng pamilya. Ang atong ma-develop as kasagaran nga attitude is kanang dalo gani, dalo. Pero mao jud na ang nature di ay sa tao. Dalo. Ang tao dalo jud naagitay kanang atong batasan nga naagitay pagkadalo. Dili ta gusto mo hatag. Gusto nato kita tagaan. No? So kani nga mga principles sa akong life, ingon ana ko sa una, no? Kanang ripot kayo, dalo ana, dili mo hatag. Mas gusto nako kanang ako, ana, mas gusto ko mang-asay kaysa ako'y asayon. Kaya ang prinsipyo, di ba? So, but along the way, as I learned this principle about Christian finance, daghan kayo og maayong mga pagtulunan nga na-open sa akong mind. So, mo ni siya ang principles of Christian finance. Tulo ka buok, di man nato ni siya. Pinaka-importante, number 1, everything belongs to God. Maujud na dapat ang atong dili jud ato kalimtan. Kani tanan nga naata, gikan ni tanan sa Ginoo. No? Walay gipakatao aning kalibutan nga paggawas nagbitbit na og bulawan, wala, di ba? Hubo tatanan. Unya kining naa sa ato, gihatag ni. Pagngalan mo diha later on, ako mong ipa-imagine, pagngalan mo diha something wala gihatag sa inyo. Diba? Una-una, pagngalan mo diha, ba mo ina diha nga wala gihatag sa inyo? Example, kato akong sakyanan. No, sa akong kumpanya, gihatag sa ako. Nami personal vehicle. Among gipalit. As mangigang kwarta, gikan sa among kumpanya gyapon sweldo, gihatag gyapon, di ba? Wala mo to gi-generate nga gi-magic nga ana diha, wala tanan gihatag. No, ikaduha, ani importante po ni kayo, we are merely stewards of what belongs to God. So una, ang tanan gikan sa Ginoo, ang ikaduha, we are merely stewards. Unsa man ang buti pasabot sa steward? Manager, gipa-manage, gipakuptan. Diba? Ka-remember mo atong the parable of the talents, nga tulo ka buok nga mga kuan, nga sulugoon, gitagaan ang isa og 100 talents, 50 talents, 20 talents. Ana, nga sa una daw, ang talent is dako daw kaya na nga worth of property. Diba? Ka-remember mo? So, gipadumala lang. Meaning, dili kita'y tag-iya. Pero ang atong asta baya, pag atong balay ato na, di pwede amo ni. No, sugot ka, inyong balay, dili na imo, di na imo brad. Di pa dumala lang na sa imo sa Ginoo. Di ba, usahay ka ng ana nga mindset, pag wala ta ana, daghan kaayo og mga problema nga maabot sa atong kinabuhi, kaya ang ato, amang pagto, ato, gid na. No, dili di ay. No, in fact, diri sa CFC sa atong community, pinakanindot kayo, dili appeal diri sa akong talk, ako lang na nahunahunaan kay pag mag-steward, mag-god about steward, na ako lahi nga may numduman ba? Kana itong mga anak, as parents sa baya, ang ato ang mindset is ato ng anak, ato. Kitay magbuot. Mag-engineer ka, mag-doktor ka, mga natong style, no? Steward lang tatanan niya, manager, i-manage lang nato na. Dili na ato. Okay? Number 3, kini gid pinaka-importante. It is God who enables us to acquire wealth. Ang Ginoo ang nag-allow nga mag-accumulate ta og wealth. Kung makalimot ta aning tulo ka principle, mao nang hinungdan basin hantud karon naga-struggle gihapon ta about finances. Kaya ato nalimtan kaning principles, kaning tulo. So bago ta mo lawig sa atong talk, ato ning i-remember, i-recall. Okay? Kanang maskig magpiyong ka, mahinumdum ka. Sayo na ba sinumdumon? Una, unsay una?
Ang tanan iya sa Ginoo, everything belongs to God. Ikaduha, we are merely stewards of what belongs to God. Iya sa Ginoo, iyang gipa manage. Ikatulo, ang Ginoo maoy nagtugot nga mukita ta. Ngano man kay kung nagsakit ka karon, kay ingon ang Ginoo magsakit na lang ka kay gahi magkagulo. Mukita ka? Dili. Di ba? Wala may inevitable ris kanang kwan ris ato kanang gamhanan kay super gamhanan nga kanang invulnerable. No tanan ta. So magsalig ta pirmi sa Ginoo. So second slide arita. Deuteronomy 8:18. No klaro kay butang dia oh. You shall remember the Lord your God, for it is he who gives you power to get wealth. Di ba? Ang ubang sikta lang, gigamit nila ni kay para sa ilang personal gain ba? Di ba? Gamanan kaning mga sultiris Ginoo, kanang mga teaching nila, Commander Apo, di ba? Idaga itong senador, tilde. Basi, nung Apo ba? Nung Apo. Mga niyang mga teaching, same teachings. Nga, walang nato gituki as Catholics. Mga sa imo ng gamiton, ako ba mamislead? No? So dapat di ta mamislead. No, one time nakita ko dito sa kuan ba sa TikTok. Kuan siya kanang saksi ni Jehovah siya na convert siya og kakita naman siguro man niya convert siya og Catholicism. Kaya gipangutana niya kinsa ni founder sa Jehovah's Witness? Uy, tao man. Gusto na ko makita itong simbahan nga, ang nag-found yun si Jesus Christ. Di ba? So, unsa man ang simbahan nga gi-found ni Jesus Christ, yung Catholic Church. Diba? Klaro man kayo na. So, kini siya nga mga teachings, daghan ni sa uban nga mga sekta. No? But, diri sa ato, basig matingala mo, ato po di siyang ginadiscuss. Dapat, kabalutan eh. Because these are real talks, no? Nga ang Ginoo gives you the power to get wealth, that he may confirm the covenant that he swore to your fathers as it is this day. No? Second verse, John 10:10, ingon ni Jesus Christ. Kanigikan ni kay Jesus Christ. Kato Deuteronomy, although nga teaching, kinigikan kay Jesus. I came that you may have and enjoy life and have it in abundance until it overflows. Unsa day giun niya diha? Unsa ang buti pasabot? Ning abot ko haron tagaan mo og abundance. Hantod nga mag-awas-awas ang grasya. Diba? So mali ng teaching sa uban nga, diba kay simple di nato ma-blame atong mga karaan nga mga ancestors nga nagtuo sila nga pag pobre ka okay na palangga kas Ginoo. Mga sayop nga mga pagtulunan. So, kay ang gusto sa Ginoo, mao ni tagaan ta og abundance. Dili magpait. Abundance. No? Both health, wealth, family, community, and everything atong makuan sa atong kinabuhi, abundance ang tuyo sa Ginoo. So, mao to siya ang mga verses no about the principle. So atong i-discuss ron isa-isa ang principle. Number 1, kanang everything belongs to God. So mao tong principle number 1, iba tanan. So klaro man na diha no, Psalm 24:11, the Lord's are the earth and its fullness, the world and those who dwell in it. Haggai 2:8 ingon diha, mine is the silver and mine is the gold, says the Lord of hosts. So God created everything, God is the owner of everything. Napabatay kinahanglan nalison diha? Wala na. So kinitanan nga naa sa ato, iya sa Ginoo. Kanang sapot nga inyong gisuot, iya sa Ginoo na. No, sama sa akong giingon kanina, walay butang diri sa atong kalibutan nga kitay nagbuhat, hinatag na tanan. So nahimo kag edukado tungod kay gipa-eskwela ka sa imong ginikanan. Di ba? Dili na imo, hinatag na sa imong ginikanan, sa imo pinaagi sa gahom sa Ginoo kay sila pod gitagaan pod sa ilang mga ginikanan. It's a pass on blessing.
So kinitanan atong gina-enjoy karon, pass on blessing ni. Dili ni ato. Mo na nga wala tay katungod nga magdalo. Di ba? Sige, so arita sa number 2. We are stewards of what belongs to God. Ako nang i-explain kaniya. Ingon dito, we are stewards or managers. We are to manage what has been entrusted to us. Pero take note, wisely, unselfishly, and in accordance to the plan of God. Dili lang kay buot-buot. Naiplano ang Ginoo. Unsa man to? Mao nang nakanindot diri sa CFC kay ato siyang matuki, ato siyang mabusisi unsa gid ang plano sa Ginoo about wealth, about my family, about my life. Di ba nindot kayo sa nga tanan? Angay gyud siya kaayong i-share sa uban. Mo na pag manginbitar mo CLP, ayaw ninyo ingna nga mag-CLP lang walay rason. Ingon ninyo pag mag-invite mo CLP, nindot kayo akong kinabuhi, sukad nag-CLP ko. Lami kay sa nga tanan. Ipakita niyo sa ilangan, lami kay sa nga tanan na kinabuhi sa diri sa community. Para mainggan nyo, maibog. Di ba? Okay. So, God, katulo, ang Ginoo nag-enable, di ba katulo? Enable us to acquire wealth. So Proverbs 10:22, it is the Lord's blessing that brings wealth and no effort can substitute for it. O di ba ninyo na ha? Importante kaysa sa katanan. Grasya sa Dios, mao nga naka-acquire ta, mao nga nagkaroon ta, aning mga property, wealth, whatever, kwarta, trabaho, grasya na siya sa Ginoo. Walay effort nga makasubstitute, ana. E basig mo yung kang, ugwa ko nag-study, di mo ko engineer. Di ba? Ugwa ka kaginhawa diha, di po ka-study. Usa yung ginawa, hangin. Hawa magi kang hangin. Matay niyo gino, paluga ng hangin. Kaya hambugiro kayo ning tawanaw. Di ba? So, walay effort makasubstitute. Ecclesiastes 5:18. Any man to whom God gives riches and property and grants power to partake of them so that he receives his lot and finds joy in the fruit of his toil has a gift from God. Ang any daw nga tao nga dunay grasya, property, whatever you have nga naa diha, grasya na tanan sa Ginoo. Mauna siya akong learnings 30 years ago. Kay sa una nagtuo ko nga engineer na ko, bright kay ko, kinahanglan mamilyonaryo ko. So ngita kong pagi, ngita kong trabaho diri, ngita kong trabaho diri, manikas ko diri, manikas ko dito. Ana style kay pangwarta style, di ba? Dili sa plan of God. Kalimot naman tayo sa it should be in accordance to the plan of God. Unya kay nagtuo naman ko nga. Howd na jud kay ko, engineer gud ko. Imagine akong pinakaunang engineer sa among pamilya nga mga mag-uuma. Di grabe akong garbo, grabe akong pride. No? Niabot kog punto nga manikas para makakwarta. Kaya nga akong intention is kwarta man. Ako ni. No? Unya kay pag nasindulan ko man sa teaching, kaya nakasulod mo kong singles, uy, in accordance to God's plan man di ay. No? Unya, grasya man din sa Ginoo. So kinahanglan mo adto jud ko sa iya, Lord. Surrender ko bi. Urag di man makaya di ay. No, many years I was trying to do my lot. Wa man gyud nakaya. You know what? Grabe akong gipang-applyan sa una. Ang pinaka-major, sa kadaghan akong multinational gi-applyan, ang pinaka-major gyud nga gi-applyan ako, hindi ko makalimot ka ng PNOC. Kasi trabaho PNOC, di pamilyar na sa inyo, di ba? 1,000 examinees, 300 passed. Sa isa kalibo ka nag-exam, 300 subok ni pasa. Sa 300 ka na inipasa, bago pang PNOC do, tulo ka buok ang ni-qualify sa EDC position. Kanang executive na ba? Ang position, tulo ka buok. Isa ko sa tulo. Hambugiro man ko sa una. Kaya, siyempre kabalo mo kung bright ko di, hambugiro na daan, bright pa, di ba kuyaw kayo? Isa ko sa tulo. Pero, duha lang ang na-hire. Gitaga ko. Nga naman,
daot ko sa behavioral investigation. Kay pangit kay kong record sa Kidapawan. No, nga naman, na ako'y project kanang provincial capital, ako nang gitikas. Diba? Nagtudlo ko sa una kanang kuleyo di Kidapawan, dagan kay kong racket sa una. So, pangit kayo akong image, no? Ulaw, pero I have to tell you, but that was past. God already forgave me and I already forgave myself. So, mo na nga, I can already tell it, no, in public. But I learned lessons, no, because of that. Dagang kay kong natunan. Tungod kay, wala mo ko kaibawa na dahil nga kanina yung mga property, wealth, whatsoever. Grasya na yung Ginoo na, dapat gikag na sa iya. So when I joined the community in 1995, November 8 of 1995, ang ako yung ingon, Lord, I give up. I surrender everything to you. Teach me your way and I will follow you. So dito ako na convert, I was born again. No, mga ginaingon nila nga born again. It's true. No, and then beginning on that year, when I graduated the CLP in December of 1995, 1 year lang, Brad. December of 1996, nakasunod kong Coca-Cola as salesman, flawless. Flawless ka nang walay sabit sa application. Nag-submit kong application sa buntag, nadawat ko pagkahapon. And that was the beginning of the turnaround of my life. I spent 18 years in Coke. I became production manager of Ulas. So when I retired in 2014, and then I transferred to other companies. We built our own company in 2017. It's still running right now. And daghan grasya. Iya tanan sa Ginoo gikan. Oh, mao dito reason nga iya akong gitandog. Kay dili sa musugot nga manghinambog ko. Imagine ko pagtindog ros yung tubangan nimo ko sa inyo nga ibaw ba mo nga tinakong kuana? Ako ni, ana dili. Lain na mo ko nga kay bawa ba mo? Grabe kanindot kadaghan sa mga blessing nga niabot sa akong kinabuhi. Gikan tanan sa Ginoo. Di ba? Mo na gusto. No, para mawala akong pagkambugiro. Ay, nabilin kamay na lang. Kamay na nabilin. No? So without God, we would not have the good things we have. Timani na ninyo. So appeal yun sa pirmihan eh. So God, in 1 Corinthians 4:7, ingon ni Pablo sa mga taga-Corinto, taga-Corinth, name something you have. Ingon ako ganyan, that you do not receive. Paghingalan mo diha, then you have received it, then why are you boasting as if it's your own? Kung inyo raman din ang nadawat, nga nung inyo malang ipanghambog, nga dili nga murag inyo. Na? So, Sirach 11:14, it's an old scripture verse, poverty and riches are from the Lord. Kanaman niyo, grabe kayo ka-powerful nga verse. Sirach 11:21, ingon niya, it is easy with the Lord suddenly, in an instant, to make a poor man rich. Pero naman isumpay na, wala ko giapil diha. It is also easy for God, in an instant, to make a rich man poor. So mo na ang atong mga teaching na dapat natong tunan. Honor the Lord with your wealth. Oh, that's from Proverbs 3:9. Though God allows us to enjoy our possessions, they are not exclusively for our benefit. Itagaan ta sa Ginoo, dili na siya para ra sa ato. Mao na siya nga nagtuo ba mo nga God uses people, no, to extend His blessings to others. Kaya dili man siya physical being, He's a spiritual being. Muna kita, ginatandog, ginatagaan, dili para sa imo lang. Kundili, para po sa uban. Muna, kung employer ka, for example, kami, employer, daghan kay mig empleyado, gitagaan, miniyag, milyon-milyon nga mga project. Imagine this year amo project, pila ka milyon amo project. Wa mi ginansya. Kito ata na sa mga empleyado. Sweldo, SS, PhilHealth, Pag-ibig, benefits, party. Na ano party apel, no? Katula makakaon mi dito, libre. Na mga inana. But
My wife and my child, they're working there, they're earning there from that business. Is already a blessing to us. Bahalag way mo gawas ka income, kaya nag-build up kami sa among kapital. Ano naman na siya. So, kana atong mga possession, use that to serve the Lord. No, kinala na to gamiton para serbisyuhan ang Ginoo. No? Remember ko sa una, kada hinuna kong sakyanan ron, sa kumpanya man na. So, ang maintenance, ligid, battery, fuel, tanan, libre. Why gastos? Maasking asa ta mga adto, maparin na, nabat. Di lang po magpalabi, dili i-abuse. It should be discreetly, kanang kwan pod, kanang for the company pod, nga dili po palabian kay, dili po siya maayo. But I remember, during the time of the early days nga nag-serve kami sa community, nga may sariling sakyanan, nami kotse, bios, bago pa to po na mo palit, amo gito tanan, among fuel, among change oil, among tire, among battery, unya among gasolina, unya mo abot mi og tok, midsayap, samal, digos, asa lang may mga abot. No, amo gastos. Wa mi nagreklamo. Ngano man? Ngano ga dito? Dili man to amo. Iyang tos Ginoo. Unya ingon niya gitagaan ti ka para imong ibalik sa ako, iserbisyo. So okay ra. Unya sa sige lang kay nara lagi mo abot o di abot ang panahon. Gitagaan ko sa sakyanan sa kumpanya. Libre tanan. No, kay when I transferred from katunga tayo na ako sa Coke. When I transferred from Coke to Cargill, I was a plant manager and grabe ang perks. No, after 3 years, naging plant operations director ko, national plant operations director sa CJ Philippines. Grabe ang perks. No? So name it, free sakyanan, no, name it, no, nato sa ako tanan, I enjoyed it, I experienced it. And all of those are grasya gyud sa Ginoo nga grabe kanindot nga kinabuhi. No, so we should use our wealth, finances, and possession to glory God and participate in the spread of His kingdom. Mao ni karon na nako dinhi sa tubangan sad. Kay gusto na ako i-share sa inyo, no, ug kun sa kalami, ug kun sa kanindot, ang kanang kinabuhi nga kanang full time gyud nga gihatag nimo sa Ginoo imong kinabuhi tanan. Kanang walay pig-pig ba? Walay duda-duda. No? Muna, nga ang atong istoryahan ron, tithing. Tuloy mo ni ang pinaka-core sa financial stewardship. Kaning tithing. Tsaka, hala, na tithing sa CFC. Yes, na. No, abi na to ng tithing. Ako po sa una, abi na ako din tithing. Sa iglesia rin eh. No, o sa mga sakop ni Apo. Kita na ako, biblical man siya. Naman siya sa Bible, dapat yun ay kita tanan mag-practice. And there's truth to it. Very powerful truth to it. Oh? The tithe, as explained, consists of 10% of an individual's income after taxes, from whatever source ni siya gikan. 10% after taxes of whatever source. Sweldo, wage, rent, kung nagparenta mong balay, or nagparenta mong sakyanan, or nagparenta mo og trailer, whatever. Investments, unsa man ang investments, kanang naamoy investment sa stock market, gibahinan mo ni Jollibee, gibahinan mo ni San Miguel, no? And then, business, kung naamoy negosyo, after 1 year or 6 months, nag-financial mapping mo, naamoy income, 10%, iyas Ginoo na. Okay? Kunya, the tithe is given to the immediate body of Christ, or which one is apart and where one draws support for one's Christian life. Example diri sa ato, CFC, sa singles, SFC, parish, kay gasimba man ta didto, pwede ta didto mohatag. Didto na to ihatag. Ngano man, didto man ta nagakuha og Christian and support, no? Our Christian life, our nourishment, diri man to ginakuha. So karon nag-attend mo ani financial stewardship. Kay balo ba mo nga nag-attend ko og
Truly Rich Club talk kay Bo Sanchez sa Manila. Some years ago, kung pilay akong gibayran, 4,500 pesos just to join that event. Tumataginting. Unya ang giistorya ni Bo Sanchez, kinitanan akong giistorya karon. Hidugangan pa nako. Namayad mo? Namoy bayad doon? Wala. Libre. Imagine, maningil ko ron pas that. Joke lang. Joke lang. So, the good news is, it is given to support the work of the Lord. Naghatag mo, pero isuporta siya sa trabaho sa Ginoo. No? Like kanang center, kanang mga tao na to diha, pag wala na sila, magkaguliyang ni atong community, di ba? Di na sila pwede mo trabaho diha nga bay sweldo. Tama, no? Kanang simbahan, kanang mga pari, mas lagi trabaho. Sabi, kauno ng taon, o dita mo hatag. Di ba? So, mo na siya ang tithing. So, why do we tithe? O ngano daw mo tithe man ta? Kini mo ipinaka explicable ug makakalilisang nga kamatuoran. No, makalilisang nga kamatuoran, grabe nga word. Nganong mag-tithe ta? The word is rab. Kabalo mo sa binisaya ng rab? Kawat. We rob God if we don't tithe. Sa Bisaya pa, kung dili ta mag-tithe, kikawata na to ang Ginoo. Imagine. Ipasink in na sa inyo ang kwan, kinahiladman. Uy, wabi ako tithe, dugay na. Dugay na dahil na kung ginakawatan ang Ginoo. Unya, masuko ka kung anong wala kay grasya. Diba, may kunwang Ginoo, mirisi ni mo. Sikag pangawat, unya, magsikag pangayo. Oh, diba? No? Simply because the money is His in the first place. Iyahan na to. And He's just asking us to turn over 10% of it. Diba? Kung ito, itong principle number 1, everything belongs to God. 10% lang iyang ipangayo, iuli sa iyahang mga trabahante. No? So we tithe so that there may be food in God's house. Open, unya kani, we open the floodgates of heaven. Imanin nyo ni, God can never be outdone in His generosity. Pagsugod na ko ani, no? Grabe ang balik. Pero wala ko ning ingon sa inyo nga, sugod mo, haron mabalikan mo, dili, wala. Kay kanang balik, automatic man na. You don't need to expect it. It will come in different forms. So when I joined Singles, I started doing the tithes. Tithes. Until today. For the past 30 years, I've been tithing to CFC and the church. Wala na ko ginaihap. The first time I gave my tithes, kanang 10% yun, 6 digits na akong sweldo. Kabalo mo pilay 10% sa 6 digits? 5 digits. Pag sugod na kong hatagan na nanlimbaw akong balhibo, imagine, daghan kag natanggal sa ako atong nga time, nahil ko. Kaya balo mo siya nahil sa ako, ang akong kadalo. Murag nakuhaan. Imagine, kung gina-imagine, Jesus, kani akong tithes ba? Pwede ni pang monthly o kutsi, brand new. But I gave it. Why? Because I believe in this principle, these doctrines, all of this. Right now, we are still doing this, pero bahin-bahin na. No? Kaya niabot mami sa point, nga naghahatag po mi sa monastery, naghahatag mi sa kanang sa mga seminary, mga anak tayo, mga setup, inabahin-bahin. So, ang good news diha kay, it is given to support the work of the Lord lang gihapon. Okay, kalimot ha? It is given to support the work of the Lord. So, ngano ganito, nga ningon ko nga gikawatan, nadiri
Malakay 3:8-11. O, ingon niya diri, will a man rob God? Yes. You have robbed me. Ingon ang Ginoo. But you say, in what way have we robbed you? Ingon ang Ginoo, in tithes and offerings. You are cursed with a curse. Oh, kamot. Sige po ning kamot. Allah, sige bagnos. Allah, biskag Domingo drive. Allah, manarbaho, mag-overtime. Allah. Paip yapon. Di ba? Nga naman. Ginakawatan natong Ginoo. Mo na, you are cursed with a curse. For you have robbed me, even this whole nation. Ingon niya, bring all the tithes into the storehouse that there may be food in my house. Basahan niyo na tanan. Malakay 3:8-11. Ang ako na lang basahan niya. Ikanang number 10 ingon niya diya. Sa number 10 ingon niya, and try me. Try me now on this, says the Lord. If I will not open you the windows of heaven and pour out for you such blessings. No, mabitaw ingon ni Apo nga siksik, liglig at umaapaw. Oh, but I tell you, do not expect this. Do first the tithing and let God do His part. But, kung sa ingon ako, no one can outdone the generosity of the Lord. Ako, nagsugod ko ani, kay primero, bugatag ng 10%, oy, akong ginalista, sugod ko, 3%, 4%, 5%. Katong tayo ninyo ko sa akong, kay Chris, ko, tingnan ko daw na to ng 10%, yun di, o unsa yun ang kuhan. Wa may nausab sa among life. Ni samot, hinuon mi og kaharuhay. Kay nagkadako ako sweldo. Unya daghan kay kong kumpanya nga gilukso-luksuhan, mga yunana nga nahitabo sa among kinabuhi mga igsuon. No, and we were able to purchase the things that we need to purchase. Naingon ako nga, ang pagpatong natog 50 every year dapat na natay out of the country, God provided it to us. No, we were able to invest in a certain cooperative. Nga ang amo ang dividends every year enough, more than enough to go out of the country. O, di ba? Wala among gigamit among kwarta, among sweldo, among budget, wala, lahi, nag-invest mi. Pero dugay-dugay pud ming nag-invest. Unya ang dividend sa among investment, ingon ana na siya kadako, nga pwede nami like, niadto mi Jakarta, last year niadto mi Singapore, this year niadto mi og Thailand at Bangkok, and then next year. Kay na naman ditong investment. Unya ka na tanan blessing gikan sa Ginoo. Because we just obeyed. O, sunod lang mi. Sunod lang, walay problema. So, dili na to kawatan ang Ginoo mga igsoon. No, kani mga scripture readings, if you have time, read this, meditate, and reflect. These are scripture readings related to tithing. Basta kaya ako i-share sa inyo, tithing is something that has a power beyond our comprehension. Nga daghan sa ato nabutahan tungod kay moingon ta nga di man tinuod. No? Or tungod kay gipasulabi nato ang atong batasan nga pagka dalo. Okay? Sabi no? Make tithing as a lifestyle. Hebalo mo sa ng lifestyle? Unsa man yung lifestyle? In the morning you wake up, you take a bath, you brush your teeth, diba? You eat breakfast. Lifestyle na, you go to malls, blah blah blah. Lifestyle. Make tithing a part of your lifestyle. Meaning, life is not complete without tithing. So kada sweldo pa, tithing. Ang akong budget, pagdawat sa sweldo, ang unang mo awas, tithing. Ang mabilin mo ay akong gastuhon. O, siyempre, tungod kay ubay-ubay na sad, nanay mga investment, savings, mga na, kadulong. Always make tithing your number one priority. Na ako'y budget sheet. Later on, abot na diya. Number one sa budget sheet, tithes.
Unya, para dili na sa nimo kay pag imo nang pugnan-pugnan, unya na, kuot-kuot man nimo mahurot. Mao na nga pag-abot sa sweldo, pak! Kala sa tight, pak! Padala na yun, online. Ginapadala na ko online sa CFC Center akong tights. Dili na ako ginahulat nga mo adto kog center magkuan kapoy ron kay karon modern high-tech mo karon. Naman na sila bank account. Ang ilang bank account BDO pa gyud. So kung na kay BDO nga account, di imong sweldo BDO transfer way bayad. Oh. Ya kaya ako I'm using Simbank. Ang Simbank transfer to all banks no pay. So gamit nga kanang murag kuan ako kanang arm na ako sa akong finances. So tithing is not part of our covenant in CFC. Sorry because I use this slide for SFC no in Davao. Pero cover dito parehas lang. No, so but it is certainly an essential part of our life as Christians, growing our Christian life. Oh, dili na siya part sa atong covenant. Tanawa yung covenant, namin nakabutang wala, di ba? Sa ubang sikta na, sud ka sa kuan, automatic na. No, mag-payroll deduction pa. No, 10%. Diri sa ato sa CFC or in fact for the whole Catholic Church is practicing tithing. Kaya lang wala siya nakakabinat diha nga inugsanay. Nana na sa imo if you want to grow in your Christian life. That's why I challenge you. If you want to grow more, to become truly a Christian, you can claim, I'm truly a Christian, give your tithes. That's the only time you're not robbing God and you can say, oh, I'm performing my task as a true Christian. Amen? Amen. So, ginagamit nato na anak nga mga activity ha. Evangelization, support, formation, dagang kay tag-activity diri, administration, donation, purchase of assets, simpre ka ng mga speaker, computer, tanan dia suga, kurinti. Gika na sa atong tithes. Mo na matingala mo pag nyo diya, nay kape, nay merienda, nay snack libre, di ba? Asap na gika na sa atong mga tithes. Kung wala na sila si Ami diha kana ganing money tree nga mamulak og kwarta na pang harbison lang ba na may gamito wala. No? So this is the only source of income of our community. So God's work needs money. Perspective ha, change perspective. Ang trabaho sa Ginoo kinahanglan kwarta. Kana atong kwarta dili na kinahanglan sa Ginoo. He does not need that money. Gihatagay na niya sa ato, pero gusto niya ibalik sa ato to test our faith. Because ang iyang trabaho kinahanglan og kwarta. So the practical need for money is just His way of giving us, imagine the privilege of serving Him, observing His work, maging part ta sa trabaho sa Dios. Pinaagi sa atong mga tithes. Di ba privilege? Nakatabang ta mag-evangelize, tanan nga mga CFC nga atong ma-convert, madala na to diri, nabag-o ilang mga kinabuhi, nanindot ilang mga pamilya, mga singles nga hapit na maghikog, magpakamatay tungod sa frustration, life's pressure, but we evangelized them, gave them a beautiful future and made them happy people. Di ba kanindot kayo ng trabaho sa Ginoo? And we are helping that through our tithes. Because if we don't tithe, wala gihapon tayo mahimo aning atong evangelization, no? So focus so much not on the 10%. Ingon diha. Mo bitaw ingon ako nga kalasadaan. Ang 10% ayog focus diha. Pag dawat mo sa imong income, pak 10% tanggal tithes kanang nabilin mo na budgeta. I tell you, you will still live the same life. Walay mausab. Nga pababa. In fact, you will progress. You will grow better. In budgeting, you will grow better in everything in your life. Because inyo ni sundon nga pagtulunan. Oh. I can say it, kaya ako man nahimo, natistingan ko na sa akong kinabuhi. No? Mag-focus lang ko sa nabilin. Unya, ang Ginoo, grabe ka maayo, kaya ang nabilin, iyang padaghanon. Eh gusto mong siya nga mas daghan po ng mwado dito sa pikas, sa iya ha.
Kay para madaghan matabangan. No, so pag mao na atong mindset, we will continue to grow as a Christian. So ka-remember man mo atong widow's offering, no? Nga atong sa Bible God nga nabili niyang kwarta na lang niya, yang ihulog tanan sa bulsita, yan ay isa naghatag dito og mas dako, ingon nangutan na kinsay mas dako sa ilaha gihatag. O ingon ang Ginoo katong widow, ngano man, gihatag na niya tanan. Moro to iya, gihatag pag niya tanan. Pero katong dato, ang iyang gihatag ato wala ra to. Kapiranggot lang to sa iyang kadato. Oh? Magsweldo og 50 mil ang bulan, mag-tithes og 500. Unsa man ang 500? Kapiranggot, walay sakit na. No? Unya manigarilyo og isa ka pack kada adlaw. Ilang isa ka pack? Sigarilyo. Pila brad? 100. Isa ka bulan pila? 3,000 no? Undang sigarilyo ang 3,000 i-tithes. Amen? Ma-healthy pa ka. Nakatabang pa ka sa trabaho sa Ginoo. Kinsa nagapalit og mineral water dire kada adlaw? Usay di ba makapalit? No, makapalit ang uban nagapalit. Di ba na naga-travel pagdala mo kanister butangin yung tubig. Nya katong inyong mineral water i-tithes. Di ba? Example ba nga mga basic? No? So, take note that it's not about what's left when you give. Dapat focus jud ka dito sa kanang pinaka-special nga part sa imong income, 10%. Oh. So, mo ni siya ang dapat ay ko nalipatan aning tithing, no? Kanang pag maghatag tag tithe, dili kani daw take note we are talking about tithe, dili tip. Tithe atong ginasarahan na tithe. We are not talking about tip. Di ba? Kanang manuktok sa imong bintana, tagaan mo 5, di ba? Or kanang manguhit, tagaan mo 10. We're not talking 10 pesos. We're not talking about that. We are talking here of tithes. Tithes is different from tip. And it's even different from that you are putting in the collection box. It's different. It's a special value that you share to the Lord as part of your help to evangelize His people. So take note, ani ha? So tithe is different. So mo ni siya ang ginatawag nato roadmap to financial stability. No? Roadmap to financial stability. Take note, number 1. Ingon ako ganiya, God desires our abundance. Nagtindog ko diri sa inyo atubangan ron, nagsulti ko sa inyo. Mga igsoon, ang gusto sa Ginoo nga ma-abundant mo. This is the true teaching of the church. Wala, dili gusto sa Ginoo nga maglisod mo. O nga malipay ang Ginoo nga makakita, okay na sila kay pobre. Nagsimba, nagluhod sa simbahan, nagluhod. O gampo, pobre lang, simple. Dili na mao gusto sa Ginoo. Nga nagka-problema mo financially, dili sa gusto ana. Nagka-problema mo sa inyong health, dili sa gusto ana. Ang gusto niya, abundant life. So that's why we need to, we sometimes do not realize that we are blessed, no? Because we measure abundance differently. So take note, dili lang ni kwarta po na kung inestorya dili ha. We are also talking about family, health, and all others aspect nga inyong gina-consider nga valuable sa inyong life. Kung unsa man na ninyong pati mo daghan ng kwarta pod pero napod mo'y cancer. 1 month to go. Di ba? Mga yun na, no? Number 2, trust God for provision. Salig pirmi sa Ginoo. Ayog reklamo. Halimbawa, problema, pati naghanag problema nato, no? Daghang kitang problema financially. Ang tendency mo ko sa tao, magreklamo. No, Ginoo, naghimo naman akong tanan, unya ako, pangyapon ko na asinso. Ay basa, gihimo na nimong tanan, sige daw, evaluate yourself. Wala may laing makakita na, ikaw ra. Kung tinuod bagyod nga gihimo na nimong tanan. Diba? Kung sa may ginahimo ni Ube, pag-abot mo gikang trabaho, pag-abot sa balay, tanaw ka TV. No? Tanaw kag TV, hantod gabi TV, ako matulog. Gihimo nimong tanan.
Murag wala siguro. No? Gisig, gini mong tanaw og TV, imong mga free time, di ba? Yun, ana. Kay, ang principle of financial, kung halimbawa, balik ato ta sa financial ka ng being wealthy, kung gusto ka nga madato, dapat imong tunan unsaon. So, imbis ka magtanaw kag TV, magtanaw ka ng mga helpful tips how to have sideline. O, daghan kay sa YouTube na. Pwede mo di ko maghimog backyard diri o, magmanok-manok ko diri o baboy-baboy, whatever, sideline, dugang sa kong income. Di ba? Ang importante, magtuon. So, later na ito nang i-discuss. Number 3, do our part. Oh. First is to increase our source of income. Second is to decrease our expense. Take note ha, roadmap to financial stability. Kinsa diri ang dili gusto maging financially stable? Kita tanan siguro no, gusto nato maging financially stable. So tulo ka butang matong bantayan para maging financially stable. Number 1 is take note yun ibutang sa mind, God wants us to be abundant. Dili siya gusto mapobre mo. Ikaduha, salig sa Ginoo. Unya, ikatulo, syempre do your part. Kung di po mumulihok, wala po. Mao na nga, atong next topic, actually part 2 of financial stewardship, kaning basic financial education. So, break sa siguro kanali. No CR break, inom tubig, kay para medyo mga kwan. Atong first part sa atong talk was all about tithing. No? It's about how to really understand noon sa gid ang principle behind tithing. So let's have around 10 minutes break, 10-15, balik ta kay kini siya mubo na lang ni. Okay, sige, thank you very much. Let's have a break first.